na sa ating mga balita matapos ang matagumpay na unang round ng peace talk sa pagitan ng gobyerno at ng NDF-CPP NPA ay tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte na matatamo na ang tunay na kapayapaan sa bansa. Narito ang report ni Lala Babilonia. Tiwala si Pangulong Rodrigo Duterte na makakamit na ng Pilipinas ang inaasam-asam nitong kapayapaan. Ayon kay Duterte, nasa magandang posisyon ang pamahalaan ngayon, lalo na't nagpapahayag din ng kooperasyon ang Communist Party of the Philippines sa isinasagawang peace negotiations. Maaring pagod na rin sa ilang dekadang pakikipaglaban ang mga rebelde. Kasama na ang Moro National Liberation Front o MNLF at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. May window tayo. We are not fighting the communists. At by the grace of Allah, MIMN have expressed the desire to talk. I salute you guys. They even surrendered the drug addicts under their custody. Which means to say that maybe the MILF, kung maibigay natin yung teritoryo na gusto nila, to which I'm inclined to give, para wala na lang ngulo. Total, it's a definite territory also for the arm, but it stretches a little bit. Fine. We still have enough land in the entire Republic of the Philippines to make everybody happy. Hindi pa umano malinaw sa ngayon kung anong nais ng MNLF. Gayunpaman, inatasan ni Duterte ang kapulisan at militar na kapag lumabas ang leader ng MNLF na si Nur Miswari ay hayaan na muna ito. Total, matanda na rin naman umano si Miswari at wala ng kapasidad na tumakbo pa. From Nur, but I said, Nur, if he comes out of his hiding place in Hulo, my advice to you guys, the army and the police and everybody, is that let him be. Let him be. Si Nur, I wanna say sick. I hope he's well, but matanda na, hindi na yan tatakbo. And the last thing that I would want is really, if God forbid, wag sana, na kung may mangyari sa kanya, nasa custody natin. Sa kabila ng nakikita ni Duterte na kooperasyon ng ibang rebeldeng grupo, nais nito na wakasan na ang mga Abu Sayyaf. Lalong ikinagalit ni Duterte nang mabalita ang pinugutan ng ulo ng naturang teroristang grupo ang isang teenager na si Paulo Almodovar. Ayon kay Duterte na wala na ang kanyang respeto sa mga Abu Sayyaf na sinasabing nagnanais lamang ng isang independent Islamic State sa Western Mindanao at Sulu. Subalit simula pa lamang noong late 1990s na itala na ang mga karahasan, kasunod ang mga nababalitang pagkidnap at pagpaslang sa kanilang mga bihag. Islam was ahead in Mindanao by 70 years. So kayong mga Abu Sayyaf noon, medyo sumasaludo ako. But when you began to slaughter people in front of the camera, and then now you killed an innocent boy, anak, nawawala ang respeto ko sa inyo. So my orders to the armed forces and to the police, destroy them. Destroy them because they are criminals. Para sa PTV News, Lala Babilonia, Davao City. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.